Mana, sabihin mo nga sa kanya tumigil na siya. Shin! Tulungan niyo siya! Dalhin niyo siya sa ospital! Opo, ma'am. Ayos ka lang ba, Mana? Opo. Pagpasensyahan niyo na po ako, Master. Shin. Masyado nang mapangahas at masama ang inaasal mo nitong mga nakaraang araw. Sumusobra ka na. Hindi ka na namin kayang pagtakpan. Ang mabuti pa, ibigay mo muna sa akin itong espada mo. Bitawan mo na yan! Inuutusan kita! Shin! Ano? Sabi ko na nga ba, simula nung napanood ko yung video, alam ko na mangyayari to. Shin, hindi mo magagamit ang Ryugan kung hindi mo hawak ang espada. Secondary power lang yun. Kaya ako pumayag na saktan mo ako para panandali ang mawala ang concentration mo. Ha? Ano? Si Rabas ha? Nagpatama siya ng ganun para lang masira ang konsentrasyon ng isa? Lalagot ang kita na hininga. Ganito ako kung lumaban. Handang magbuwis ng buhay. Anong problema mo? Isang beses lang kita sinuntok, hindi ka na makatayo dyan? Napakahina mo naman. Sa palagay ko, dapat mo ibalik sa kanya espada niyan. Matatalo siya. Ang bangis ng taong yan, sobrang lakas! May naririnig akong sumisigaw sa bandang likuran ng leg ko. May nalalasaan akong parang bakal na pumapasok sa tiyan ko. At itong amoy na ito. Alam ko na. Amoy ng katawan kong nasusunog. Gamo-gamo na wala ng pakpak. Kahit matatawag mo pa rin gamo-gamo ito, wala na makakatangian nito para matawag itong gamo-gamo. Naghihintay na lang ito ng kamatayan. Wala na itong magawa kung hindi magpakain sa mga langgam na nasa lupa. Bakit ba ganito? Mawawala sa akin ang mga pakpak ko at masusunog ako sa apoy. Bakit ako lumalapit sa liwanag ko, ikamamatay ko ito? Wala na masamang espiritu. Mula ngayon, iba na ang pangalan ko. Tawara the Exorcist na. Kunin mo. Kunin mo. Para makahirit ka naman.
Ano ba talaga nangyari sa'yo, ha, Shin? Ano ba pumasok sa utak mo at sumama ka sa mga katulad nila? Ha? Tapos ako ang kakalabanin mo? At ganito ang ginawa mo sa mga hita ko? Ang masakit pa, trinidor mo mga kasama natin! Wala ka silbi! Inutil ka kapag hindi mo hawak ang espada mo! Ano? Wala ka talagang binatbat? Hindi mo matalo isang tao na may grabing pinsala sa katawan? Mayabang ka. Kung magsalita ka dyan, akala mo kilala mo na ako. Hindi kita kilala! Dati kilala kita pero ngayon hindi na! Ang Shin na kilala ko, hindi gumagawa ng kawirduhan katulad mo! Tapos ka na. Talo na kita. Grabe, ang galing niya talaga. Natalo niya. Nanalo siya gamit ng kamaulang? Ang galing mo, ha? Ang galing-galing mo. Teka, ano ba yung ginagawa nyo? Wala ka daw pinag-aralang martial arts? Silo mo lang daw yan. Turuan mo naman kami, oh. Talaga, ha? Teka, masakit na! Tama na yung ginagawa! Nasasaktan na ako! Ano kayo, ha? Nagdidiwang ang mga walang utak. Ang katana. Akin na. Katana. Katana. Ang Ryugan. Shin! Ano ka ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sumagot ka nga! Ikaw ang kadiliman. Purong kadiliman. Walang liwanag na magliligtas sa'yo. Akong kadiliman. Wala akong pag-asa magparupo. Isa lang akong tumutumo. Lumilipad sa dilim na walang kaalam. Maya. Ibig sabihin, ang lahat ng ito'y para sa kanya? Shin! Ano ba kayo? Huwag kayong pumunta dyan! Ano ba? Huwag kayong pumunta dyan! Masusunog kayo! Umalis kayo dyan! Ano bang ginagawa mo, Maya? Lumalapit yung mga gamo-gamo sa apoy. Pinipigilan ko nga sila kasi masusunog lang sila dyan eh. Ano ba? Huwag kayong pumunta dyan! Masusunog kayo! Hindi mo mapapabaro yan. Gamo-gamo yan. Hindi susunod sa'yo yan kahit hawiin mo. Likas na talaga silang ganyan. Natural na sa kanila yung ginagawa nila. Ganyan talaga sila. Alam mo, kung madilim ang buong mundo at itong apoy lang ang nagbibigay ng liwanag, at teka Maya, naintindihan mo ba sinasabi ko? Oo, tapos? Kahit masusunog ang katawan ko kapag nandun na ako sa mundo sa ilalim, papasok pa rin ako sa apoy. Katulad ng mga gamo-gamong nakikita mo, Maya. Pagkatapos, masusunog ang mga pakpak ko. Babagsak ako sa lupa. Tapos, lalamunin ako ng putik at unti-unti kakainin ng mga langgam ang katawan ko. Kahit gaano kahirap yon,
Gagawa pa rin ako ng paraan para makalapit sa apoy. Bakit, kuya? Dahil para sa akin, parang ikaw ang apoy na ito, Maya. Nung panahong yon, hindi ko alam kung anong gustong sabihin ng kuya ko. Siguro nung panahong yon, nakita na ng kuya ko ang mga mangyayari kapag lumaki na kami. Nag-uumpisa na siyang gumamit ng Ryuga nung panahong yon. Dahil para sa akin, parang ikaw ang apoy na ito. Anong sinagot ko sa kanya? Anong sinabi ko tungkol doon? Sir Bunchi! Sir Bunchi! Sir Bunchi! Ano ba Sir yung ginagawa Bunchi! niyo? Umalis ka nga dyan. Hindi mo ba nakikita nagpapahinga ang pasyente? Hindi pa siya pwedeng tumanggap ng bisita. Pwede ba bumalik ka na lang? But he's my friend. I said leave. Ano ba kayo? Ang ingay-ingay niyong dalawa. Hindi ako makatulog dito ah. Ano ba? Sir Bunchi! So, you made it here pretty quickly, didn't you? I highly suggest you stop that. Okay na pala kayo eh. Ganun palang nangyari? Kung ganun pala, Sir Bunchi, nakipaglaban kayo kay Shin? Hindi ko naman plinano laban na yun eh. Basta nangyari lang yun. Hindi planado yun, no? Wala nga ako magawa para makatulong. Wala akong magawa kundi manood habang iniisa-isa ng mga miyembro ng Katanagang. Nakakahiya. Wala akong silbi. Gusto ko sanang pigilan siya. Pigilan si Shin. Alam mo, bata pa lang kami, kilala ko na si Shin. Si Shin yung dakilang lakwatsero. Meron talagang mga oras na hindi ko siya maintindihan. Pero alam mo, kapag pinagtatanggol niya ang kapatid niyang si Maya, doon mo makikita seryoso at desperado siya. Maya. Doon mo lang siya makikita na punong-puno ng sigla. Parang yun lang ang dahilan niya para mabuhay. Parang gusto-gusto niya sitwasyon na ganun. Sa barkada namin, ako yung walang utak na lagi sinisipa sa eskwelahan. Puro ko kalokohan. Pagkatapos ng 10 taon, tinanggap ko na lang na ganun na ako talaga at hindi na ako magbabago. Sir Bunchi. Nagpapasalamat po ako para sa nasaksiyan ko ngayon. Salamat sa inyo. Nakapanood ako ng isang napakagandang laban, Master Dogen. Walang maganda sa labang yon. Kailangan maayos sa problema kay Shin Natsume sa lalo madaling panahon. Gusto ko makita lahat ang datos na meron tayo tungkol kay Shin Natsume. Opo, Pakibilisan. opo. Ipaliligpit niyo ba siya? Si Shinatsume? Akala ko pa naman malaki ang maitutulong niya sa organization ninyo. Lumaban pa rin siya kahit talong-talo na siya. Ginawa niya yun para lang maipakita niyang malakas siya. Pambira ang determinasyon niya. Ang kapangyarihan ng Ryugan. At hindi lang yun, iba ang kanyang naramdaman. Depende siguro kung paano mo siya gagamitin. Hindi kaya malaki pa rin ang maitutulong niya sa gusto mo mangyari? Siya kaya ang hinahanap mong martial artist? Tumututol ka ba sa binabala ko sa kanya? Fuchen. Hindi naman po sa ganon. Sana po ay huwag niyong seryosohin itong mga sinasabi ko sa inyo. Patawarin po ninyo ako. May iba naman po tayo. Paano naman po si Mitsumi?
Pasensya na kayo, sir. O anong sasabihin mo? Mag-sorry ka sa kanya. Ah, teka sandali! Ayos lang ba kayo? Kasi po, nanginginig kayo. Napansin ko kasi na parang kakaibang kinikilos si Mitsumi ngayon. Parang lagi siya nag-iisip at laging kulang siya sa lakas kapag nagsasanay. Hindi kaya si Shin Natsume yung dahilan? Ano sa palagay ninyo? Sandali na lang at babalik na rin ang liwanag. Isang nakabubulag na liwanag na wawakasan ng tuluyan ng kadiliman na siya naman puno-puno ng kasamaan. Maya. Maya, wag mo kong iiwan. Maya! Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, di kita iiwan. Kuya. Ang masasabi ko lang, napalaban ka talaga sa pagkakataong ito, kuya. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang ganyan. Akala ko pa naman trabaho ko ang pigilan ka sa pakikipaglaban. Ang tindi siguro na nakalaban mo, no? Sa totoo lang, naguguluhan ako. Alam mo, kuya, minsan naaalala ko yung usapan natin tungkol sa mga gamo-gamo at apoy. Pag naaalala ko yon, naisip ko na simula nung araw na yon, iba na ang tingin mo sa akin. Bakit, kuya? Gising ka na pala. Bitiwan mo ako. Huwag mo kong iwan, Maya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo, kuya. Natatakot ako, Maya. Ang apoy. Masusunog ako sa apoy. Huwag kang mag-alala, kuya. Nandito lang ako. Maya, ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ang aking apoy. Maya, Tama. Sinabi niya yun dati. Dahil para sa akin, parang ikaw ang apoy na ito. Maya, Ayoko nga! Oh? Ayoko maging apoy! Kung apoy ako ang susunog sa'yo, kuya! Ayoko! Maya, Gusto kong maging paru-paro! Ikaw rin, kuya! Paru-paro ka rin! Gusto kong maging isang magandang paru-paro katulad mo, kuya! Magkasama kami masusunog ng kuya ko. Isang apoy lamang ang susunog sa aming dalawa. Hindi ako matatakot. Basta magkasama kami.